Sabi niya ako daw ang ama ng dinadala niya, pero may inamin siya bago manganak. Ako si Jay, 35 years old, may maayos na trabaho, sariling bahay at tahimik na buhay. Sa edad kong to, gusto ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na rin ako bumabata at habang nakikita ko ang mga kaibigan kong may asawa at anak, hindi ko maiwasang mainggit. Gusto ko rin ng munting tinig na tatawag sa akin ng papa, ng mga yakap pag-uwi sa bahay at ng dahilan para magsumikap palalo. Late last year, may nakilala akong babae sa isang bar. Hindi ko siya inaasahan. Ganda niya, simple pero may dating at may kakaibang aura na agad kong nagustuhan. Nagkakwentuhan kami, nagkapalagayan ng loob at nauwi sa isang gabing hindi ko rin inasahan. Hindi lang minsan, kundi 2 beses kaming nagkita at parehong beses may nangyari sa amin. Pagkatapos noon, parang bula siyang nawala. Walang chat, walang tawag. Inisip kong baka hindi talaga seryoso, baka ganun lang talaga. Tinanggap ko na lang. Pero makalipas ang halos 2 buwan, bigla siyang nag-message. May kailangan daw kaming pag-usapan, seryoso raw. Doon niya sinabi na buntis siya at ako raw ang ama. Sabi niya, huwag ko raw agad isipin na porket galing kami sa bar at may nangyari sa amin agad, ganun na raw talaga siya. Inamin niyang hindi siya ganun sa lahat at nung una pa lang daw niya akong nakita, may naramdaman na siyang kakaiba. Ako raw ang nakita niyang pwedeng maging asawa. At ako, naniwala. Siguro kasi gusto ko rin. Gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng anak. Gusto kong may matawag na akin. Kaya mula noon ako ang naging sandigan niya. Ako ang nag-provide para sa mga check-up niya. Prenatal vitamins, ultrasound, lahat. Kahit anong kailangan niya at ng baby, sinigurado kong meron siya. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala pakiramdam ng magiging tatay. Masipag, inspirado, masaya. June daw ang due date niya. Habang papalapit ang araw ng panganganak, doon lang ako nagkaroon ng konting pagdududa. Binilang ko yung mga buwan mula nang huli kaming magkita. Parang may kulang, pero pinili kong hindi mag-isip ng masama. Baka nagkamali lang ako ng bilang. Pero ilang araw bago siya manganak, nag-aaminan din siya. Hindi raw ako ang ama ng dinadala niya. Pasensya na raw, nalilito lang siya noon at desperado siya sa suporta. Ngayon daw kasi, bumalik na ang tunay na ama ng bata, ang boyfriend niyang matagal na walang trabaho, pero ngayon may trabaho na ulit. Gusto raw niyang magsimulang muli kasama ito. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yung pangarap kong pamilya, yung inaasam kong bata na tatawag sa akin ng papa,